my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go.
mga kapatid, God first morning po sa ating lahat. At ngayon ay patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Sa umaga na ito, ang ating pag-aaralan ay ang sigaw ng hating gabi. Ang sigaw sa hating gabi, the midnight cry. Ano po? Tayo ay patuloy na matututo kung ano ba talaga yan at mabibigyan ng pag-asa kagaya ni Miller. Ano po? So ayan, good morning po sa mga nandyan sa live ngayon, Sister Mildred, Sister Emelinda, Sister Ate Revy, Sister Vicky, si Nanay Nerissa, Sister Janet, Brother Jojo, Sister Sweetie, good morning po sa inyo, Sister Dang de la Cruz, Sister Nimpa, Sister Shirley, Ate Lorna, Sister Senaida, at Sister Helen de la Cruz. At bigyan natin ng pagkakataon kay Pastor, kaya lang hindi na tayo mag-opening prayer muna tayo manalangin po. Amang banal na mga kapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito kami po ay patuloy na nagpapasalamat at muli nyo kami pinagsama-sama dito sa platform na ito upang matuto at makinig na inyong salita. Makita namin ang inyong kabutihan muli at magkaroon muli ng pag-asa at kami may pagkakataon magbago at maging handa hanggang sa inyong ikalawang pagparito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, at pakinggan natin si Pastor. Morning. Yes po. Pastor Nelben, Okay po, tayo po yung bago magsalita si Jerica, announcement lang, paki-inform yung ating mga kaibigan na nagkaroon po tayo ng technical. pagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito. Kami po ay magbabasa ng inyong pong mga salita. Gabayan niyo po nawa kami, O Lord, at maging gising ang aming puso't isipan. At pangunahan niyo po si Ma'am Jerica sa kanya pong pangunguna ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ma'am Jerica, kayo na po. Ayan, God first morning po sa ating lahat. Naririnig po ako. Yes. Malinaw na malinaw. Sindi mo Ayan. yung duty mo. Ang atin pong babasahin ngayong umaga, Enero 14, ang title po ay Ang Sigaw sa Hating Gabi. Ang atin pong key text ay matatagpuan sa Mateo 25 verse 6. Sinasabi po rito, subalit ng hating gabi na ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Natural lang para kay Miller at sa kanyang mga tagasunod na maakit ang kanilang mga sarili sa dakilang sermon ni Jesus tungkol sa pagparito na matatagpuan sa Mateo 24 at 25. Ngunit ang talinghaga ng 10 birhen na matatagpuan sa Mateo 25 verses 1 to 13 ay lalong nakakuha ng kanilang pansin. Nakita nila ang sarili nilang kilusan at mensahe sa talata. Sa prosesong iyon, itinutugma nila sa kasaysayan ang mga detalye ng talinghaga. Kaya't ganito nila nakita ang 10 birhen sa pangkalahatan bilang sangkatauhan na nasa kalagayan ng palugit nito. Ang 5 matatalinong birhen ay nananampalataya sa Diyos, habang ang mga hangal ay kumakatawan sa mga hindi nananampalataya. Ang mga lampara ay salita ng Diyos, at ang langis ay kumakatawan sa pananampalataya. Ang kasal para sa kanila ang naging sentro ng talinghaga. Iyon ang panahon kung kailan lilitaw si Kristo na lalaking ikakasal sa mga ulap ng langit. Ang kasal ay ang dakilang kaganapan kung saan patungo dito ay kumikilos ang lahat ng kasaysayan. Ang pagparito ng kasintahang lalaki, ang pag-asa na nag-udyok sa kanila na isakripisyo ang kanilang mga kayamanan upang suportahan ang pangangaral ng kanilang mensahe. Ang kalagayan ng pagtulog ng mga birhen para sa mga Millerite ay nagpahiwatig ng kawalang interes at kamangmangan ng parehong mga Kristiyano at mga hindi mananampalataya sa malapit na oras ng pagparito. Ang sigaw sa hating gabi, ayon sa isinulat ni Miller, ay ang bantay o ang ilan sa kanila na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nakatuklas ng oras ayon sa inihayag. At kaagad na nagbigay ng tinig ng babala.
Narito ang mga kasintahang lalaki ay dumarating. Lumabas kayo upang salubungin siya. Sa madaling salita, ang sigaw ng hating gabi ang huling panawagan sa paggising upang ihanda ang mga tao para sa pagparito ng banal na kasintahan. Ngunit hindi lahat ay tutugon. Kaya, gaya ng nakita ni Miller, ang reaksyon sa pagpapahayag ng sigaw sa hating gabi ay magbubunga ng pagkakahati sa pagitan ng matalino at mangmang. Sa pagitan ng mga tumanggap ng mensahe at naghanda para sa papalapit na kasintahan at ng mga patuloy na natutulog. Sa ikalawang pagparito mismo, ang mga pantas ay papasok sa kaharian kasama ang kasintahan. Ngunit para sa iba pa, ang pinto ay isinara. Nakita ni Miller ang pagsasara ng pinto bilang pagsasara ng palugit ng tao. Kaya naman agaran ng kanyang mensahe. Ang mga tao ay kailangang bigyan ng babala upang sila ay makapaghanda para sa kaganapan ng mga kapanahunan. Ang mensaheng iyon ay mahalaga pa rin sa ating panahon. Maaaring nagkamali si Miller tungkol sa oras ng pagparito. Ngunit ang ikalawang pagparito mismo ay siya pa ring pag-asa ng lahat ng kapanahunan. At ang tungkulin ng bayan ng Diyos ay patuloy na gisingin ang mga natutulog na makasalanan sa tunay na katotohanan na ang ating mundo ay hindi mananatili magpakailanman. Ang reflection ko po sa ating babasahin ngayon ay sana po ako ay makabilang or tayong lahat ay makabilang sa mga matatalinong birhen na matatagpuan sa Mateo 25 verses 1 to 13, na kung saan ang mga matatalinong birhen ay laging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tunay po na ang pagdating po ng ating Panginoon ay malapit na. Nakikita po natin ang mga signs sa ating paligid. Kaya nawa po ako or tayong lahat ay maging handa para po kahit mamaya po siya dumating or anytime po siya dumating, tayo po ay sasabihan niya ng, "Well done, my good and faithful servant." At sinasabi din po dito sa ating babasahin na tayo po ay may tungkulin din na iparating sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pong mga kaibigan at sa lahat po ng ating mga nakakasalumuha or mga tao po sa ating paligid na ang Panginoon ay malapit na dumating at kailangan po nating paalalahanan o gisingin ang mga nakakalimot na ang mundo pong ito ay pansamantala lamang. Na wag po tayo mag-invest sa mundong ito. Tayo po ay mag-invest sa bayan na ihinanda sa atin ng ating mahal na Ama sa langit. Upang tayo po ay handa na salubungin siya sa kanyang muling pagbabalik. Muli po, God first morning po sa ating lahat at God bless po. Amen. Amen. Thank you, Jen. Amen mga kapatid. So ayan The Midnight Cry. Sa maliwanag yung pagkakabasa ni Mama po. Tayo ay tunay na dapat maging kagaya ng mga matatalinong birhen na palagi may langis nakahanda, ready anytime Kaya sa kanilang hinihintay sila ay hindi nabigo mga kapatid po. Tayo binibigyan pa ng pagkakataon maghanda dito sa ating buhay Nakakatakot, kala natin isa na tayo sa sasalubong nung pala hindi pa Kulang pala tayo ng langis mga kapatid. Yan ang ating tingnan Kulang pa ba tayo ng langis? O kung nakita natin kulang ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Connected to Him every day, every time. Kung talagang mahal natin siya, ipakita natin, hindi puro salita. Ganun yun mga kapatid. Kaya lang sa simpleng tithes and offering tayo ay nagkakasala na ng pagiging selfishness mga kapatid Kaya para mawala yung ating pagkakasala ng selfishness ay tayo muli ay hilutin natin ang ating mga puso. Correct tayo dun sa live sa Zoom para matuto tayo ng iba pa mga reflection at matuto tayo magbahagi sa iba. Teka lang, bubuksan ko lang yung kanilang Zoom po.
sa pag-attend sa devotional, marami tayong natutunan mga kapatid, ano? Ako ay hindi po maitatanggi yan sa sarili ko na marami akong natutunan at na-share ko sa iba. Sige po, pasok tayo. Sa LPM na talaga ho ay ati pong dinidiin ito na ang prinsipyong ito ay hindi lamang pananalapi kundi pagbabago ng ating pong pag-iisip, ng ating pong puso tungkol sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Amen. Salamat po. Praise the Lord. Ayan. Praise the Lord. Meron pong katanungan sa atin dito sa FB Mhm. sa ating Adventist Mission sa LPM. Sabi po ni Brother Anton Limia. At dahil po dyan, Pastor, yung sa binasa niyo po sa 2 Corinthians chapter 9, sinasabi po ng ibang denominasyon, wala na po ang tithes. Dahil sinasabi sa New Testament, magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Ano po ang sabi niyo po doon, Pastor? Yun. Ano? Malihong konklusyon ang narating para sa akin po ay maling konklusyon ang narating ng iba tungkol dyan na niwawala na ang pangunahing kahalagahan ng pag-utos ng Diyos ng sistema ng pag-iikapo. Hindi ho yan pinupromote ni Apostol Pablo na walain nyo ng halaga ang tithes na utos ng Panginoon. Hindi ho yan ang ibig sabihin yan. Ang dinidiin po ni Apostol Pablo dyan ay yung diwa ng malayang pagbibigay at sagana dahilan po sa kalalagayan ng unang iglesia doon po sa panahon niya. So hindi ho dyan tinatalakay ni Apostol Pablo na walain nyo ng halaga ang ibinigay na sistema ng Panginoon sa tithes. Sapagkat si Jesus ay kanyang mismong binigyang diin na kayo ay mag-ikapo. Sabi nga ng Panginoon, okay, Mateo 23:23, Lucas 23:23 ay sinabi po doon nakabang kayo ay gumagawa ng inyong mga seremonya ay wag naman ninyong kaligtaan ang mga bagay na mahalaga. Okay? Yun yung awa, pagmamahal, at kayo rin ay mag-ikapo, sabi ng Panginoon. So pwede natin yung basahin, Pastor Nelben. Okay, kung di ako nagkakamali, ang talata ay... Opo, sinabi niya ron na kayo ay nagbibigay ng handog at ikapo, pero huwag niyong kalilimutan ng mahalagang bagay. Ayan. So hindi ko sinabi ni Apostol Pablo ni Jesus Christ na kayo ay nagbibigay ng mga ikapo o wag na kayong magbigay ng mga ikapo sapagkat nalilimutan ninyo ang mga mahalagang bagay. Hindi o ganon. Sinabi ni Jesus muna, tiyakin ninyong kayo ay nag-iikapo pero wag niyong kalilimutan ang mahalagang bagay. Yun po yung karakter. Yun po yung sinasabi ni Jesus, mga kapatid. Yung karakter po ang kanyang interes. Ayan, Mateo 23:23. Nandyan po yan. So, tama yun, kapatid, yung observation mo. Sinasabi ng iba na ganyan, pero maliho. Para sa akin ay mali ang kanilang mali ang kanilang kinauwian sa bagay na yan. Okay. Mangyari po nun, yung iba ay sa ipinasya na ng puno, hindi na ng puso. Ayan, si Brother Melvin Bilisano, meron po siyang reflection. Brother Melvin. Ulitin mo. Ay, yung iba kasi hindi na, ayaw na nila magpakaikap po. Pero yung offering, ipinasya na ng puno, hindi na ng puso. Ibig sabihin, dinidikta na yung offering. I like that. So, sa Adventist, hindi ganun, mga kapatid. So, sa Brother Melvin, pasok. Sige po. Nawala yung ano ko. Sige. So, ba't gano'n ayaw bumukas ng picture ko? So, ano po mga kapatid, gusto ko lamang i-share sa inyo, ano po? Lalo na doon sa nag-comment na sinabi ng ibang religion daw, ano po? Alam niyo mga kapatid, ganyan din ako dati. Na kung yan din ang pinangahawakan ko kung ano yun. Sana kung masaya kung ano pinasya ng puso ko, yan ang bibigay. Buti na lang, naka-join ako dito sa CLPM at nakilala ko ng higit ang Panginoon. Nakita ko yung kanyang kabutihan sa akin. Ang dami niya mga binibigay na blessing. Binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. Tapos sa kabila ng mga blessing, 20 lang ba ang kaya kong ibigay na pasasalamat sa kanya mga kapatid? 20, 50 hanggang 100.
mga kapatid, ano po, hindi dahil sa pera. Dahil kaya ako nagbibigay sa Panginoon. Dahil yung purpose ko ay para magpasalamat at makatulong sa gawain ng Panginoon locally, global and local. So yan po tunay na kapag yung puso ang ating isinuko sa Panginoon, ang bulsa kasunod na yan, totoo po yun. At ako yan ang aking naranasan at patuloy ko yung ipag-share sa iba. At pangalawa, hindi ko makakalimutan yung sinabi dito sa CLPM nila Pastor Jerry, Pastor Nelvin, the spirit of liberality is the spirit of heaven. The spirit of selfishness is the spirit of Satan. Tayo na lamang pipili, mga kapatid, kung saan tayo sa dalawa papanig. Ngayon, kung piliin natin na kung saan lang tayo mased, ang tayo magbibigay, yun po ay inyong pasya at ating pasya. At yan ay masasabi natin na baka tayo nagkakamali, baka tayo ay may kadamutan sa ating puso. Kapag madamot daw yung ating puso, tayo ay may mantsa sa puso, at ang may mantsang puso kailanman na hindi makapapasok sa loob ng pinto ng kalangitan. So yan po ang aking share. God first morning po, mga ka-COP for Christ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Meron din po reflection si Sister Nit Lazaro. Ang aking pong reflections, unang-una, hanapin po muna natin ang kalooban ng Diyos with the right purpose and pure motives. Lahat po tayo ay accountable to God. Kapag po tayo ay connected sa ating Diyos, the source of peace and light and truth, His Spirit will flow through us as a channel naman po to bless others. Let us not withhold nothing from Him, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Let us consecrate to God all of His property He has entrusted to us. Tayo ay katiwala lamang ng lahat ng kayamanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Praise the Lord po. Yeah. Meron pa po, mga kapatid, oras po natin ay 4:59. Pastor Jerry, siguro po ay atin na pong puputulin saglit ng ating mga reflection at dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral dito po sa ating Councils on Stewardship. At ang ating pong pag-aaralan dito, mga kapatid ko, ay the work must not stop. Yan. At sa pangunguna po ito ni Sir James Forcado, isa po sa masisipag na guro diyan po sa Kabanatuan Elementary School. Nandito na rin po siya. At ang ating pong panalangin mamaya, papangunahan tayo ni Pastor Joel Velartos sa Adoration and Confession. Sa ating pong panalangin para sa Thanksgiving and Supplication, pangunahan tayo ni Pastor Marlon Sakbala ng Area Coordinator po ng Bulacan. So tayo po ngayon ay magpapasimula. Pakinggan po natin ang ating pong COP video. Pastor Nelben, huwag kalilimutan yung prayer focus natin. Si Jerica nandyan. Mamaya ay i-open niya yung camera niya para maipag-pray siya ng ating mga pastor. No? Mga kapatid, yung pong prayer focus natin si Ma'am Jerica po. Salamat po. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the Church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the Apostolic Church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement,
Advent as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come.
Melvin, sino ang opening prayer? Yeah, sige po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siya aming tagapagligtas, patuloy po kaming lumalapit sa inyo ngayong umaga. Amin pong idinadalangin si Sir James Forcado sa kanyang pagbabahagi sa inyong mga salita at mga paalala. Panginoon, nawa ang aming puso at isipan ay maging handa upang aming may apply ang lahat ng aming mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Music po. Sir James. Yan, happy God first morning po mga kaibigan, mga kapatid. Clear po ba ako, Pastor Nelvin? Clear, Pastor. Sir, clear naman po. Okay po. Marami pong salamat sa pagkakataon na tayo po ay patuloy na pinagkakalooban ng ating Panginoon ng buhay at lakas. At sa umagang ito po ay ginising na naman tayo upang patuloy na maglingkod sa kanyang banal na pangalan. So tayo po ay magpapatuloy sa atin pong topic, no? Regarding po sa tinatawag na the work must not stop. Pwede po ba akong pa-share, Pastor, ng ano? Yes, Pastor. Naka-ano ka na? Naka-host ka na. Host ka na. Okay, nakikita na, sir. Nakikita na. Ayan. So, sisimulan ko po ang atin pong pag-aaral sa umagang ito, no, sa talata na kung saan ay ito po ay very familiar at ito nga po ay binabanggit, no, sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. So ito po mga kaibigan, mga kapatid, ay tinatawag na the Great Commission sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So, mahalaga mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy nating maunawaan ang tinatawag na Great Commission. Sa panahon po natin ngayon ay talagang kailangan nating patuloy na maiproclaim ang salita ng ating Panginoon. No, ang sabi po ni Mrs. White dito po sa Councils on Stewardship, if we indeed have the truth for these last days, it must be carried to every nation, kindred, tongue, and people. No? So we are believing that we are the true church. Tayo po ay naniniwala na tayo mga kaibigan, mga kapatid, ay patuloy na pinagkatiwalaan o tayo pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon ng katotohanan. So ano po ang kailangan natin gawin? Ito po ay kailangang maihatid natin, maidala natin sa mga tao na kung saan ay hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. So, sabi dito, ere long the living and the dead are to be judged according to the deeds done in the body, and the law of God is the standard by which they are to be tested. They must now be one. Ito po ay isang mahalagang gawain, isang mahalagang tungkulin na kung saan ay ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. God's holy law must be vindicated and held up before as a mirror. So tayo bilang mga pinagkatiwala ng ating Panginoon upang dalhin ang pabalita sa mga tao ay kailangan na magkaroon ng tinatawag na pagpupursigi, no? Magkaroon tayo ng perseverance. Now, to accomplish this work means are needed.
talaga po ito po ay napakahalaga. Subalit meron pong problema. Ayan, kalimitan kapag pag darating na po yung tinatawag na gawain, yung pagmimisyon, okay? Ang pinakamalaking rason ay no money. No? Wala po tayong pera. So syempre, kapag tayo ay walang pera, ano po ang nagiging rason? Ayan, wala na rin po tayong time. Wala na po tayong time para sa pagmimisyon, para sa pagdadala ng pabalita para po sa ating Panginoon. At syempre, kapag walang time, wala pong mga manggagawa, wala pong gumagawa. Now, ito po ang isang malaking katanungan. Dahil wala po tayong pera, dahil wala tayong time, at syempre wala na rin pong gagawa, shall we abandon the work? No? Ititigil na po ba natin ang paggawa? Hindi na po ba tayo magpapatuloy sapagkat ito ang pinaka-rason ng bawat isa sa atin? Of course not. Hindi po natin ito ititigil. Why? Ano po ang dahilan? Bakit hindi po natin dapat na itigil ang gawain ng ating Panginoon? Tignan po natin, meron po ditong tatlong reason na kung bakit kailangan nating patuloy o magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon, sapagkat ito po mga kaibigan, mga kapatid, ay napakahalaga. Una, it is God's commission, no? In-emphasize ni Ellen White na tayo bilang kanyang mga tinawagan, tayo bilang mga manggagawa ng ating Panginoon ay tinawag upang magdala ng pabalita sa mga tao na kung saan ay hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. At ito po ang pinaka core ng ating pananampalataya. So, ang pagsunod sa tinatawag na Great Commission na ipinagkaloob sa atin o ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. So, ang ibig pong sabihin nito na kung tayo po ay titigil, kung atin pong ititigil ang gawain ng ating Panginoon, ay para pong ating ninineglect, no, ang direct command ng ating Panginoon. Why? Sapagkat ito po ay God's commission sa bawat isa sa atin. So, kung dahil lamang po sa ating mga reason, wala tayong budget, dahil wala tayong budget, hindi na rin ako gagawa, hindi ako makakagawa sapagkat wala akong budget. So, ang number one po nating ninineglect ay ang command o ang direct command ng ating Panginoon, sapagkat siya po ang nag-utos sa bawat isa sa atin na tayo ay patuloy na magdala ng pabalita. Pangalawa po sa mga rason kung bakit hindi natin dapat na itigil ang gawain, sapagkat ang panahon ay ang panahon ay napakalapit na. We all know that we are living in the last days. Tayo po mga kaibigan, mga kapatid, ay nabubuhay na sa mga huling panahon. Ang ibig sabihin po nito ay ang pagdating ng ating Panginoon ay napakalapit na. At siya po ay patuloy na nananawagan sa bawat isa sa atin na tayo ay magmadali to spread the gospel, no, into all the world. Ang mga tao ay patuloy na naghihintay ng pabalita ng ating Panginoon. At sino po ang gagawa nito?
tayo na kung saan ay pinagkatiwalaan ng ating pong Panginoon. Subalit, kung meron tayong mga reasons, kagaya ng wala tayong budget, wala na akong time para sa ganon dahil wala akong budget, kailangan ko pang kumita para sa ganito, para sa aking family or para sa kung ano man po yung reason natin. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi po ng atin pong propetesa ay we must act, no? With a sense of urgency. So kailangan po ay talagang tayo ay magmadali. Bakit? Sapagkat ang panahon po ay talagang napakalapit na. Kailangan mai-proclaim ang pabalita ng ating Panginoon sa buong sanlibutan. Pangatlo po at pinakahuling punto kung bakit kailangan natin na magpatuloy o kailangang magpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. At hindi po dapat ito na maitigil ay yung tinatawag na responsibility and accountability. Tayo po bilang mga tinawagan ng ating Panginoon ay pinagkatiwalaan ng mga resources. Meron po tayong tinatawag na mga blessings. So kung ang magiging reason natin ay I don't have money to support God's mission, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng mga resources at ng mga pagpapala. So, each of us ay accountable kung paano po natin gagamitin ang mga resources na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Maging ito man po ay yung time, no? Yung pera na kung saan ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung atin pong talent na kung saan ay patuloy na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Paano po ito gagamitin? So the reason that wala akong pera o walang pera ang iglesia para sa tinatawag na gawain ay hindi po ito talagang pinakarason kung bakit kailangang itigil ang pagpapalaganap ng pabalita o ang gawain ng ating Panginoon. Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay pinagkatiwalaan. Tayo po ay meron pong responsibility. No? Accountable po tayo sa lahat ng bagay na patuloy na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ang mga biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ang tanong ay, paano natin maibabalik ang mga blessings na ito? Praise God, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon para matutunan yun pong tinatawag na COP, Combined Offering Plan. At yung systematic way na kung saan ay dito natin makikita according to our lecturers and testimonies, no? Noong mga nakaraang araw, talagang napakaganda at napakahalaga. So, kung atin pong makikita, mga kaibigan, mga kapatid, kung atin pong susundin yung systematic way ay talagang hindi po dapat na maitigil o hindi maititigil ang gawain ng ating Panginoon. Bakit? Wala na pong magiging rason na wala po tayong magiging budget when it comes to evangelism. Wala po tayong magiging rason sapagkat kung ang bawat isa ay nauunawaan itong tinatawag na combined offering plan at yung systematic way nito ay talagang, mga kaibigan, mga kapatid, makikita natin dito na mas lalong mapapabilis ang gawain para po sa pagtatapos nito. So, mga kaibigan, mga kapatid,
kung ito po ay ating maranasan. Sa atin po na mga nakikinig, sa atin pong mga iglesia, kung atin pong gagawin ito, ang bawat isa ay atin pong hihikayatin na gawin ang systematic plan na ito, sigurado mga kaibigan, mga kapatid, wala na pong magiging reason para maitigil ang tinatawag na gawain ng ating Panginoon. At tayo po ay magpapatuloy hanggang sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, sapagkat hindi na po magiging rason yung kawalan natin ng budget. Bakit? Sapagkat alam natin na ang pagpapala ng ating Panginoon ay sapat na, at hindi lamang po sapat, kundi nag-uumapaw pa kung tayo lamang po ay patuloy na magtatapat sa Kanya. Hindi lamang po sa pamamagitan ng tinatawag na tithes and offering, kundi maging tapat po tayo sa pamamagitan ng ating oras, sa pamamagitan po ng ating dedikasyon, sa pamamagitan ng ating commitment, sapagkat ito ang rason kung bakit tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. So mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay patuloy na maglingkod sa atin pong Panginoon sa pamamagitan ng gawain na kung saan ay iniatang sa atin sa bawat isa sa atin. So, sa pagtatapos po, mga kaibigan, mga kapatid, ng gawain ng ating Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na makisangkot. At wala po tayong magiging rason sapagkat ang ating Panginoon na mismo ang siyang patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. At ang mga pagpapalang ito ay patuloy nating magagamit sa patuloy na paglilingkod natin sa Kanya. Sa muli, magandang umaga mga kaibigan, and happy God First morning. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. 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 Salamat po Sir James sa inyong pag-share. So ngayon po tayo dadako na sa ating pong United Prayer. Yan, tawagin natin si Pastor Joel Pilartos. Pastor Joel, sa ating adoration. Amen mga kapatid. Ayan, tunay na kailangan ng gawain ng Panginoon ay huwag tumigil at patuloy na magpatuloy hanggang sa huli. Po? Ang tumigil ay hindi nagtiyaga. Hindi nagtiyaga hanggang sa huli. Po mga kapatid? Kaya kailangan tayo ay magtiyaga hanggang sa wakas. Ayan po. Ano man daw yung pagsubok na dumating, mga kakulangan, ay kailangan pa rin tayo magpatuloy. Normally kasi naging kakulangan yung budget at saka yung oras natin. Hindi naman mahirap yan mga kapatid. Sa budget may solusyon na dyan. Mag-COP, maging example ng COP, maging example ng pagtatapat sa Panginoon. At sa oras naman maging example din ng COP, kasi hindi ka naman makapag-tithes and offering ng tama kung yung puso mo hindi mo isinuko sa Panginoon. Tapos yung puso mo, pag sinuko mo na sa Panginoon, yung oras mo kasama na dyan, at saka yung panahon, at saka yung kalakasan. So talagang ang number one palagi ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Doon talaga magsisimula mga kapatid. Kaya nawa sa pa mang kapamaraanan, makatulong tayo sa pagpapatuloy at pagtatapos ng gawain. At we never stop. Hindi man tayo makatayo para mag-sermon. Ay sa pamamagitan ng ating financial support, makakatulong yan mga kapatid. Makakatulong po yan. At yan ay alisin natin yung ating pagdududa kung saan gagamitin yung pera na yan. Dahil ang Panginoon ang bahala. Once nating maibigay yan ay ang Panginoon ang bahala. Huwag nating isipin kung saan nila gagamit. Diyan tayo magkakasala. Ako dyan ako nagkakasala dati. Kung saan ginagamit ay
doon ako nagkakasala. Bakit nawala yung aking live? Sandali lang, ano? Nandiyan pa ba kayo? Ayun. Nandito pa pala. Sige po, ano mga kapatid. Wala yung pinaka-post ko, pero okay lang. Magpapatuloy tayo. Hindi ko na rin makita yung mga comment. Sandali lang, sandali lamang. Sa cellphone ako titingin at baka mayroon kayong mga prayer request dyan. So wala naman. Sige po, tayo manalangin mga kapatid. Let's pray po. Bakit nag-reset yung aking Facebook sa computer? Ganun pa man, magpapatuloy tayo. Hindi yan magiging hadlangan po. Let's pray po. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, patuloy po aming pasalamat sa inyo. Noong una ay muli nyo kaming ginising sa umaga na ito. At kami ay inyong sinamahan muli sa umaga na ito na makita ang iyong puso, ang iyong pag-ibig para sa amin. Salamat sa muling paalala na ang inyong gawain ay magpapatuloy at kami hindi dapat huminto o dakilan Diyos. Marami mang mga tukso sa paligid, marami mang mga negative encouragement, mas marami man sila o dakilan Diyos. Tulungan niyo po kami na huwag kaming madala sa kanilang bilang, bagkus makita namin ang iyong kalakasan, ang inyong tapat na pangako, ang inyong pagmamahal, upang sa ganon sa aming pagpapatuloy sa gawain, kayo ang aming makasama o dakilan Diyos, at maalis ang aming pusong makasarili, pusong madamot, pusong may pagdududa, na kung saan ito ay espiritu ng kasalanan. Maraming salamat po, dakilan Diyos, sa mga binibigay niyo sa aming mga reminder sa bawat umaga, sa mga pag-asa at pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon dito sa live. Ganyan din naman yung mga makikinig mamaya sa replay. Patuloy na kami po ay inyong baguhin ang aming puso. Magkaroon kami ng pusong maliwanag ang pagkaunawa sa inyong pagmamahal. Dalangin din namin ang mga may prayer request sa mga sandali na ito. Hindi mo namin mabasa ang lahat. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Si Sister Abel Hermino na patuloy na nagpapagaling, gayon din naman si Brother Ramon Hernandez, ay patuloy niyo pong hipuin ang kanilang mga kalagayan, karamdaman na inyong mapagpagaling na kamay. Dalangin din namin ang mga nakikinig ngayon. Ang sambayan ni Sister Mildred, sila po ay inyong patuloy na ipadama sa kanila ang inyong pagmamahal, ang kanyang buong sambayan, ang kanyang mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak. Patuloy niyo sa siya ang gamitin na maging liwanag ng kanilang tahanan at makita ang iyong kabutihan sa kanyang puso, at patuloy na sila ay maging handa sa nalalapit na inyong pagdating. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Emelinda, kasama na yung kanyang asawa si Brother Eliseo, ang kanyang anak na si Angela, at ganyan din yung dalawang anak ni Sister Emily sa malayo, at patuloy nyo silang samahan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ganyan din ang sambayan ni Ate Reby, kasama na yung kanilang buong San Leonardo Church. Ganyan din ang sambayan ni Sister Vicky, nawa sila ang kanilang pag-uwi ay maaprubahan na ng kanilang amo, at patuloy niyo pong ipadama sa kanila ang kanyang pagmamahal. Ganyan din ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang mga apo, mga kaanak sa malayo. Ganyan din yung kanyang kapatid na patuloy na nasamahan po sa kanyang pagpapagaling. Ganyan din si Sister Janet at Brother Jojo Gatmaitan, kasama na rin Sister Sweetie Burgos at Sister Hannah. Sister Dang de la Cruz o dakilan Diyos, ang kanyang buong sambayan ay patuloy niyo pong samahan sa kanilang pamumuhay. Patuloy na inyong pag-ibig ang kanilang maranasan. Kung naman ang kanilang pinagdaraanan sa ngayon, ito man ay pinansyal, ito man ay kalusugan, ito man ay blessing
Sila po ay nagpapasalamat po sa inyo at patuloy na samahan ng kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera, Sister Shirley Rosacinto, ang sambahayan ni Ate Lorna Paa, ang sambahayan ni Sister Zenaida Manarang, ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Mariare, ang sambahayan ni Sister Teresita Daire Reyes, ang sambahayan ni Ate Evelyn Sabat, ang sambahayan ni Nanay Fina, kasama na si Tatay Rudy, ang kanilang mga anak, ang kanilang buong pamilya, ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambahayan ni Ate Lorna, ang sambahayan ni Ma'am Pemi, kasama na yung kanilang HGS school, mga parents, mga pupils, mga teachers, o dakilang Diyos pagkaloob po sa kanilang mga pangailangan sa pananalapi, sa kalusugan, sa inspirasyon, o dakilang Diyos. Ang lahat na ito ay aming inihiling, kasama namin sa panalangin ng mga hindi ko nabanggit. May mga kahilingan din sa kanilang mga puso sa mga sandali na ito. Salamat sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Praise the Lord, ano? Nawala talaga yung aking ang tawag doon, yung live edited, hindi naman edited, basta yun nasa live na Facebook na wala. Video na lang itong binubuksan ko kaya hindi ko makita yung ibang mga komento na po. Kaya anyway, ganun po man ay purihin ng Panginoon sa umaga nito. Maaga tayo nakatapos, 5:35, at marami pang magagawa. Pwede pang bumalik sa tulog, pero mas masarap na mag-exercise na lang sa umaga, no? So yan, nakikita ko yung mga comment nyo dito. Sabi ni Sister Janet, amen, salamat po sa tulong ng COP. Mapapalawak natin ang ating sambahayan sa tulong ng bawat isa. Salamat sa pagpapalawak sa gawain sa bawat church. Praise the Lord na po, Sister Janet Katmaitan. And hanggang bukas po muli, mga kapatid, patuloy lamang tayo magtiwala sa Panginoon. Ang ating buhay ay magiging masaya, ano po. At huwag niyo pansinin yung mga problema, pagsubok sa buhay. Maliit lamang yan, mas malaki ang Diyos, mga kapatid. Ano? Sa Diyos tayo tumingin, huwag sa problema at sa pagsubok, upang tayo hindi matisod sa mga silo ng kaaway. God first morning po, mga ka-COP for Christ. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.